Dito. Oras muna. Dami natin. You have to play with them now. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabaad, wassalamu alaikum al-ikwan al-muslimin. At napakagandang umaga po mga kababayan kong minamahal sa ating bansa na patuloy na nagiging bayani ng ating bansa dahil kayo ay buhay na bayani. Hindi maitatanggihan habang kayo ay nandito, napakahirap ng inyong ginagawang ito mga kababayan ko. Dahil malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kahit kasama nyo rito ang inyong pamilya, yung mga kapamilya nyo na nandoon ay naalala nyo pa rin na nagpapalungkot sa inyo. No po? At yan ay kahanga-hanga ang mga katulad ninyo. Totoo lang po, pupunta ako rito ay para maglaro. Sabi ni Doc sa akin, sasali daw ako sa team. Hindi siya para mag-lecture. Hindi po yun ang aking pagparito yung pala ngayong marinig ko, kailangan 18 pala ang dadalawa lang kami ni Director Kusani, Kernel Director Kusani, dating pulisya, at siya tinalaga ng Pangulo bilang maging direktor sa buong Pilipinas para sa migrant workers, para sa kapakanan ng mga kababayan natin na kung may mga problema ay siya kauna-una ang tutugon. No? Kaya nandito yan kasi sinisilip niya kayo, inaalam niya kung ano ang makabubuti para sa ating lahat na nagtatrabaho dito sa ibayong dagat. No po. Mga magulang, ako po ay mga kapatid, ako po si dating Reverend Armando Barcelon. Ang aking lisensya po bilang isang dating pare, hindi lang po ako pare, ako ay Reverend mismo. Ako po ay scholar. No po, kaya nga tinawag na Reverend. Reverend License number 114, volume number 8, pages 64-65, Republic of the Philippines. So I'm truly a legal licensed priest in our country. No doubt for that. Ano po? Marahil nagtataka kayo, bakit ang isang pare na legal na pare, lisensyadong pare ay nandito ngayon, no? Na nagpapaliwanag, naghahatid ng aral. Hindi yung Kristyanismo ang dalang aral, kundi ang dalang aral ay Islam. Parang mali yata. Napakalayo na yata. Do po? O, di ba? Ganun lang po kasimple. Ang magulang ko po, ang tatay ko po ay isang Bicolano, taga Tiwi Albay. Sino mga kauragon ko dyan? Ayan. Ang nanay ko naman po ay Mekening sa Aguli. Taga Makabebe, Lagman po ang middle name ko. No? Ako naman po isinilang sa Tondo at lumaki sa Tondo. Ayan, hindi ko na po alam kung anong citizens ko sa bansa natin. Halo-halo na. Ayan, para alam nyo, no? Baka kala nyo, taga Mindanao ako, napakalabo. Ano po? Kaya imposible po. Ang tatay ko po ay nakamulatan ko. Pagka umuwi kami, pag Semana Santa, kung makikita nyo ang likod niya, baka maiyak kayo. No po? Dahil pa yung may tattoo, dahil hindi mabubura yung tattoo niya, nakakahiwa dito sa kanyang likod at tuwing Semana Santa, siya po ay nagpapalo ng kadena habang naglalakad sa kalye ng Tiwi Albay. Ewan ko, yung alam ng mga sino mga uragon dito, yung mga taga Albay. Para nakikita niyo yan, yung pagpapalo, no? Ang nanay ko naman din ay Kapampangan, kamag-anakan ko po yung nagpapapako mismo sa krus. Yung napapanood nyo sa TV na talagang pako sa kamay. Kaya imposible po ako na maging Muslim. Napakalabo, mga kababayan. No? Ni sa panaginip, hindi ako pwedeng maging Muslim. Bakit ngayon nandito ako sa inyong harapan na isa ng Muslim? Napakasimple lang, mga kababayan. Ano po? 1993 ako po ay ipinadala dito ng ating simbahan para magkasal noong panahon ni Ramos. Dahil noong panahon yaon ni Presidente Ramos ay maraming na-deport dahil napakahigpit noon
Mag-usap lamang dito sa Saudi, alam ni Doc yan. Ni Doc natin. Alam niya kung lalo yung mga nagtagal dito, yung mga nauna. No po, mag-usap lamang sa mall ang babae at lalaki, pag nahuli ng mga mutawa, ng mga pulis, deport kagad. Kaya ang ginawa ng gobyerno, nagpadala sila ng pare, ako yung napili. Para alam ninyo, no? Ako mismo yung itinulak, ay ayoko pupunta dito dahil sa totoo lang, ang alam ko sa mga, ayoko talaga makasalamuha ang mga Muslim. Dahil alam ko ang mga Muslim, ginalakihan ko sa Tondo, sila ay mga barumbado, no? Yun ang naikintal sa isip ko, mga hindi mapagkakatiwalaan, no? Una-una ang reliyon nila, pinaniniwalaan ko, ay hindi katotohanan dahil labas na sa Biblia ang kanilang reliyon. Yung binabanggit sa huling aklat ng Biblia na sino man magdagdag, sa bagay na nasusulat sa aklat na ito, tinutukoy yung Biblia natin. Diba yun na nakasulat? Oh. Sabi ko, pag dinagdag mo pa itong reliyon ng mga Muslim, ay wala. Parusa ang aabutin natin. Kaya, sarado na ang pag-iisip ko pagdating sa reliyon ng mga Muslim o Islam. No? Una-una sa loob ng aming pag-aaral ng theology. Ako po ay scholar, graduate po ako ng theology. No po? Lahat ng reliyon pinag-aralan namin. Pero ang Islam, itinago na sa amin nung kami nag-aaral. Kaya para malaman nyo, di mo ba nalaman ng Islam nung ikaw ay nag-aaral ng theology? Wala po, hindi tinuro sa amin to. Kaya zero ako dito. Kaya nung pinili ako ng ating gobyerno, no po, inatil pa ako ng aking professors na si Most Reverend Dr. Gary Garzain, ang naging professor ko na hinahangaan ko pa naman, no po, siya ay Doctor of Theology, Doctor of Philosophy, and Doctor of Divinity. 3 ang doctorate nung naging professor ko, kaya hangang-hanga ako sa kanya. Siya ang nagrekomenda sa presidente na ako ang ipadala dito sa Saudi Arabia, sa embahada natin sa Riyadh, para ako yung magkasal. Nagulat ako kasi hinatid pa ako. Hinatid pa ako ni Dr. Gary Garzain sa airport. Nagtaka ako itong professor ko to, hinatid pa ako ng personal. Nung ako ipapasok na sa airport ay nagbilin siya sa akin. Ang sabi niya, Reverend Barcelon, sabi ko, Dok, ano po yun? Meron sana ang request sa'yo. Ano po yun, Dok? Papunta ka na rin lang sa mga Muslim na kung saan ay bansa din ng Muslim, nandiyan ang ating mga kababayang Pilipino, kasama na rin ang mga Arabo. Pagsubikapan mo na madala sila sa reliyon natin, sa Kristyanismo. Maawa ka sa kanila, Father Barcelon. Sabi ko kay Reverend Dr. Gary Garzain, opo Dok, pagsusubikapan ko po dahil naawa po talaga ako sa mga Muslim na ito na ang reliyon nila ay wala sa tama. Can you imagine? Oh. Ang problema po nito ngayon, nung ako'y nasa eroplano na, mahigit na 9 na oras na biyahe, nag-iisip po ako kung anong estratehiya, anong pamamaraan para ma-convert ko ang isang Muslim sa Kristyanismo. Baden ya Sheikh Bukhari, sabi Maria la doktora, wala na sa kalaman, inshallah. Okay? Nag-iisip ako ng estratehiya kung paano ko mako-convert ang isang siraulong Muslim. Dahil yung alam ko, siraulo eh. Hindi ko alam ang reliyon nila. Zero. Kaya imbis na matuwa ako nung nasa taasan ng eroplano, sinisisi ko pa yung professor ko. Sino mo itong professor kong ito? Doctor of Divinity, Doctor of Theology, Doctor of Philosophy. Tagal-tagal niya ako nag-estudyante. 5 taon niya ako sa estudyante sa subject niya. Pero hindi niya man lang tinuro sa akin kung ano ang Islam. Tapos ipapadala niya ako, siya pa ang nag-request sa gobyerno, sa presidente na akong ipadala. Hindi niya naman tinuro sa akin kung ano ang Islam. Paano ko i-convert itong mga siraulong Muslim na ito? Pero sa loob ng 9 na oras, nakaisip na po ako mga kababayan ng strategy.
kung paano ko i-convert ang mga Muslim. Ano yon? Alam ko na, sabi ko, no, hindi ako makatulong, dahil kaiisip nga po. Sabi ko, alam ko na, ang pinaka-best na strategy para ma-convert ko ang Muslim, hanapan ko yung libro nila na pinaniniwalaan ng kamalian. Kahit isang talata lang. Kaya ang problema, hindi ako marunong ng Arabic. Arabic pala nakasulat yun. No? Siguro may English. Ayun na. Pagdating ko nga sa Riyadh, pagdating sa embassy, nakiusap ako sa yung may bookstore dito. Yung pala may bookstore, laki-laki ng bookstore pala dito. Yung bookstore sa atin, maliliit lang, National Bookstore, may isang building lang na maliit. Pero dito pala, pag sinabing bookstore, grabe pala. No? Napakalaki, no? Jaril Bookstore. Ayun, natuwa naman ako kasi pagdating ko sa Jaril Bookstore, may nagmano kaagad sa akin. Mano po, Father? Sino ka? Father, ako po isa sa mga naikasal nyo sa Pilipinas. Dito ka nagtatrabaho. Opo, Father, dito po sa Jaril. Ba't po kayo napunta rito? Sabi ko, naghahanap ako ng Quran. Father, magpapakonvert po ba kayo? Hindi, egot. Gusto ko makahanap ng Biblia ng mga Muslim. Yung Quran nila, Father. Meron bang English yan? Meron po, Father. Yung natutuwa naman ako at may English. Bibigyan ko na lang po kayo, Father. Huwag ka na kayo bumili dito ng libro. Kung ano kailangan nyo, bibigay ko sa inyo. So, nakakuha po ko ng Quran na translated sa English. Ang trabaho ko lang naman po sa Riyadh, napakagaang. No po? Sobrang gaang. Magkasal lang. Noong panahon yun, alam nyo po, ang minimum na ikinakasal ko, 10 araw-araw. I-issuean ng certificate na dito, nakasal na sila, meron na papel, pwede na magsama. Wala nang kaso. 10 araw-araw, kayo magala, napakamura lang ang singil ko noon. Pagka-ordinaryo, nakasal, 1,000 lang na riyal. Pag-special, 1,500. May nagtanong sa akin na ikakasal, Father, ano po pinagkaiba nung 1,000 riyal na kasal ninyo na ordinaryo? At saka yung special na 1,500. Sabi ko, tamo naman, di ba, nakasulat sa Biblia, maging mga pastor, maging mga ministro, di ba kami ang representative ng Diyos dito sa lupa? Oo nga po, Father. Ano man ang sabihin namin sa langit, sa Diyos, pakikinggan ng Diyos at tutuparin niya dito sa lupa. Di ba? Opo, Father. Oo nga. Pagka-ordinaryo, idadasal ko sa taas, sasabihin ko sa Diyos, nabigyan kayo ng 2 anak, pagka-ordinaryo. Father, pagka po espesyal, hindi 100. Espesyal lang po, kaya pala espesyal ang kasal ko halos No po, grabe. Kaya pinaka-minimum ko kinikita, hindi bababa ng 10,000 riyal a day. Gaang-gaang pa, 2 oras lang. Wala na akong trabaho kasi nagkakasal lang ako. Wala naman akong trabaho. Yun lang alam ko kita nyo na? Alas 9 hanggang alas 11 lang na umaga. Wala na. Wala na pumupunta. Sa hapon siguro nagsisipag trabaho na lahat. No? Nagpapaalam na siguro sa mga amo nila para magpakasal. Ganun lang po ang trabaho ko doon. Kaya pagdating ng alas 11, pupunta na ako sa accommodation ko, nag-iisa. Nabiwisit pa ako doon sa accommodation ko, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Yung accommodation na binigay sa akin, sa harapan na napakalaking masjid o moske. Ang ingay-ingay pagdating ng tanghali. Hindi ko kasi alam yung tawag doon yung tinatawag na pananawagan pala, adan pala ang tawag. Ako nakukonsumin dahil ang ingay, nakatutok sa akin yung ingay ganun kasimple po yun. So tatapusin ko muna yung dasal. Pagkatapos dyan ay matutulog na ako. Kumain muna ako, pagdating ko kakain ako, tapos hintay ko matapos yung dasal. Sabi ko gigising ako mga bandang alas 6 na o alas 5. Wala magigising talaga ako pagdating na alas 3, mag-iingay na naman siya Walang choice So magigising na talaga ako alas 3, tatapusin ko ang dasal. Pagkatapos ng dasal, nakatulog na ako noon, siyempre. No? Mga alauna, alas 12:30 hanggang alas 3 nakatulog na ako. Ayun na, ahawakan ko na yung Biblia ng mga Muslim, yung kanilang Quran. Kukuha ko ng 3 talata.
Sisimula ko na yung mission ko. Ano yung mission ko? Maghanap ng... Kukuha lang ako ng isang talata sa Quran na ano? Impertinent, impractical, at illogical. Hindi ka tanggap-tanggap, hindi pwedeng ipamuhay. Hindi kaya ng sentido kumon na matanggap. Yun ang ibig sabihin no, 3 acid test ang gagamitin ko para patunayan sa isang siraulong Muslim, bakit ka naniniwala dito sa Quran mo? O, di convert ako, mako-convert ko na siya, ganun lang kasimple. No? Ayan na, sinimula ko na siya. Pag mahabang talata, 3 kukunin ko. 3 muna. No? Pag maikli, 5. Tapos, ikukumpara ko sa pinag-aralan ko. Sa katekismo, sa theology, no po? O, yung ganun lang ginagawa ko, mga kababayan. Alas 4 ng hapon, nakakatulog na ako, alas 4 na ng madaling araw. Sa loob ng 8 buwan, alam nyo yung Biblia ng mga Muslim, yung Quran nila, pag binasa ko ng tuloy-tuloy na gano'n, alas 4 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw, 1 linggo lang tapos ko na po yan eh. Bakit ako inabot pa ng 8 buwan na puyatan, ng walang pahinga? Kasi nga hindi ko po siya binabasa lang. Siya po ay aking masusing sinuri, masusing pinag-aralan, masusing grabe ang ginawa ko talaga. Gusto ko talaga makakita ng isang talata. Pag nakakita lang ako ng isang talata sa kanilang aklat na Quran, na hindi makatotohanan, hindi katanggap-tanggap, hindi pwedeng ipabuhay, hindi kaya ng sentido kumon. Sapat na ito para mai-convert ko ang isang Muslim sa Kristyanismo. Pero mga kababayan, believe me, nang matapos ko ang buong Quran sa loob ng 8 buwan, na hinahanapan ko siya ng kahit kaisa-isa lang. Kahanap ko na kahanap hanggang matapos ko ang buong Quran. Ang natuklasan ko pa nung matapos ko na basahin ang Quran at pag-aralan sa loob ng 8 buwan, yung reliyon ko pa, yung Kristyanismong reliyon na kinagistan ko, ang nasumpong akong tantad na kamalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lubhang napakasakit sa akin yun. Hindi ko matanggap dahil pinaghirapan ko na maging isa akong reverend. Alam niyo, reverend, yan yung mataas na tungkulin. Pinakamataas na yan sa Kristyanismo. Reverend, license ako. Pinaghirapan ko yan. Tapos yung pinaghirapan kong reliyon, nagsumikap ako hanggang makamtan ko, makamit ko ang mataas na ranggo sa Kristyanismo. Yung pala'y pinaghirapan ko. Akala ko'y tama, yung pala'y mali. Sa kabila ng lahat, nalalaman ko na Islam nga, na ang Quran ay totoo, na mula kay Allah. Ustad, nag-Muslim ka ba? Father, nag-Muslim ka ba? Hindi. Hindi ako nag-Muslim, mga kabayan. Sa kabila ng alam ko na totoo ang Islam, sa kabila ng alam ko na ang Quran ay katotohanan, hindi ko pa siya niyakap. Ginabayan ako ng Allah, ginabayan ako ng tunay na Diyos, hindi ko pa rin niyakap. Alam niyo kung bakit? Ano ang humadlang sa akin? Kung bakit hindi ko niyakap ang Islam? Hindi ako nag-Muslim. Ang nakahadlang sa akin kasi yung ordinaryo at espesyal ko na pinagkakakitaan. Yun lang ang naging dahilan. Wala nang dahilan. Sabi ko, pag ako nag-Muslim, niyakap ko ang Islam, ay hindi na ako reverend. Pag hindi na ako reverend, hindi na ako pare, ay hindi na ako makapagkakasal. Eh paano yung 10,000 real a day na kita? So mas pinili ko yun, mga kababayan. Normal lang akong tao. Mas pinili ko pa rin sa kabila ng ginabayan ako ng dakilang tagapaglikha. Sa tunay na matuwid na pananampalataya. Kaya lang, nung gawin ko yun, nahabag pa rin sa akin ang dakilang tagapaglikha. Alam nyo kung paano? Hindi na ako nakakakain. Kahit napakasarap ng pagkain sa harap ko,
pag sinusubo ko, napakapait. Kahit prutas, ang pait. Ang pinakamasakit yung pag gusto kong makatulog, hindi ako makatulog. Nakapikit na kamat ako, pagod na. Inabot na 1 buwan, lumubog na yung mukha ko. Para na akong bangkay. Dahil hindi ko na malunok yung pagkain ng pait eh. Nung hinang-hina na ako pagkaraan ng 1 buwan na sobrang hina ko, sa higaan, alam nyo sa higaan, sumurrender ako doon sa taas. Sabi ko doon sa taas, dahil alam ko na ang totoong Diyos na dapat kong kilalanin, ang Allah, ang nag-iisang Diyos, ang Diyos sa siyang medika ng sangkalagitan at sangkalupaan. Sa aking higaan, sinuko ko ang sarili ko. Sabi ko, Allah. Sabi ko na Allah. Hindi ko na sinabing Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun ang paniniwala ko dati. Hindi ko na sinabi yun. Ang sinabi ko na, Ya Allah. O Allah, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tanggapin mo ako sa iyong reliyon. Reliyon na iyong ibinaba dito sa lupa sa iyong mga sugo. Reliyon na kaisa-isa na patnubay mo sa sangkatauhan. Tanggapin mo lamang ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isa lang ang hiningi ko doon sa taas. Bigyan ako ng pagkakataon na mapabilang dito sa reliyon ng Islam. At ipinapangako ko sa iyo kung paano ko minahal ang Kristyanismo na kinagistang kong reliyon ay titriplihin ko dito sa reliyon mo. Nung nasabi ko yan, nagulat ako, nakatayo ako. Kahit hirap na akong tumayo. At gutom na gutom ako. Buti ang daming laman yung rep ko. Kumain ako, sarap-sarap ng kain ko. Pagkatapos kong kumain, nakatulog ako ng mahigit 1 araw. At yun na mga kababayan, doon na nagsimula ang pagtalikod ko sa Kristyanismo. Alam nyo, ang natuklasan ko naman, nung nalaman ko na katotohanan, dahil minahal ko si Jesus, pinag-aralan ko muli ang Biblia. Ano naman yung pinag-aralan ko muli? Balik na naman ako sa basic. Inalam ko, meron bang itinuro si Kristo na reliyong Kristyanismo? Naku po, nung makita ko, mabasa ko ang Biblia, kailanman walang ipinangaral si Jesus na reliyong Kristyanismo. Kailanman hindi namutawi sa bibig ni Jesus ang salitang Kristyanismo. Hindi niya ito alam. Hindi niya ito alam, mga kababayan. Ito ay isa lamang imbentong reliyon. Huwag kang magaling sa akin, kapatid. Kapatid kong Kristiyano, dahil ako galing sa iyong kalagayan ngayon. Hindi lang ako pangkaraniwang Kristiyano. Ako'y pari pa. Hindi ako luko-luko para talikuran ko ang pagiging reverend ko. Walang mababasa sa Biblia kailanman. Wala kayong makikita na sinabi ni Jesus ang salitang Kristyanismo. Father, ano po ba ang mababasa sa Biblia? O magsibalik, tinan nyo ito alam, tama-tama, meron na tayo ngayong Google. Nung panahon ko, walang yan Wala pong cellphone pa nung panahon ko No? O tingnan nyo. Mateo 19, talatang 10 hanggang 12. Alam natin lahat itong talatang ito, tayong mga Kristiyano. Ano yun? May lumapit kay Jesus na isang binatang mayaman. Dito ko wakasan ang aking sinasabi sa inyo. Paalala sa inyo. May isang binatang mayaman, binabasa ito sa simbahan. Maging sa simbahan ng Katoliko, simbahan ng born again, o kapilya ng born again, kapilya ng Iglesia ni Cristo. May isang binatang mayaman ang lumapit kay Jesus. At nagtanong kay Jesus. At sinabi niya kay Jesus, Guro, anong mabuting bagay ang aking gagawin upang ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan? O, meaning kaligtasan. Nagtatanong yung binatang ito na mayaman, ano ang kanyang gagawin daw na kabutihan para makamit niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa o makamit niya ang buhay na walang hanggan. O ano isasagot ni Jesus? Diretsuhan siyempre. Kung ang kaligtasan ay iglesia, ay sasabihin niya, mag-iglesia ka.
Kung ang kaligtasan ay Kristyanismo, sasabihin niya, mag-Kristiyano ka. Kung ang kaligtasan ay Katoliko, diretsyo ang sasabihin ni Jesus sa Biblia, mag-Katoliko ka. Ganun kasimple. Kung ang kaligtasan ay dating daan, sasabihin niya, mag-dating daan ka. Kung ang kaligtasan ay born again, sasabihin niya, mag-born again. Dahil yung tao ay sincero, naghahanap ng totoong kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sa kapahamakan, sa impyerno. O ano ang sinagot ni Jesus? Tignan nyo. Ang linaw ang sagot ni Jesus. Simple lang ang sagot ni Jesus. Keep thy commandment. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. You see? Napakasimple lang ang kaligtasan na sinabi ni Jesus. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Hindi ni sinabi ni Jesus, mag-born again ka, mag-Kristiyano ka, mag-iglesia ka. No! Ang sabi ni Jesus, sundin mo ang kautusan ng Diyos. In other words, yun ang tuluyan nagbukas ng isipan ko. Nung balikan ko ang Biblia, na ang itinuturo pala talaga ni Jesus ay hindi Kristyanismo, kundi Islam. Dahil ang ibig sabihin lang ng Islam ay sundin ang kautusan ng Diyos, wala nang iba pa. Kaya mga kababayan, habang nandito tayo sa mundo, pansamantala lang tayo dito, tiyakin na natin na habang ini-enjoy natin ang ating buhay dito sa mundo, maniyak na tayo ng tamang paniniwala. Maniyak na tayo sa tunay na reliyon na mula doon sa dakilang tagapaglikha. Huwag niyo sayangin ang buhay ninyo. Ipamana niyo sa inyong mga magiging anak ang matuwid na paniniwala. Magsimula na sa inyo, sa inyong sarili. Nang sa ganon, magpatuloy na ang katotohanan sa sangkatauhan. Naging isa kang matinding tagapagdala ng katotohanan sa sangkatauhan. Kaya simulan mo na para sa sarili mo. At pag natuto ka na, pinanghawakan mo na ang matuwid na aral, saka mo naman ibahagi sa iyong kapwa. Igit lalo sa iyong pamilya. Believe me, mga minamahal kong mga kababayan, mula nang yakapin ko ang Islam, hindi pa rin ako tumigil ng kahanap dito ng kamalian. Maniwala kayo sa akin, hindi ito pagsisinungaling. Sumusumpa pa ako, walaw ladim. Ustad, ilang taong ka na ba ngayon? O Father, ilang taong ka na ba dito sa Islam? Ako po ay 30 taon ng Muslim. Hindi pa po ako tumitigil. Bakit? Nakahanap ng kamalian. Dahil bakit? Dahil pag nakakita ko ng mali dito sa reliyong ito, hanggang ngayon ha? Hanggang ngayon! Eh babalik na lang ako sa pagiging pari ko. Meron pang ordinaryo espesyal. Eh dito wala eh. Napakalinis ng reliyong ito. Yung aking nakulimbat tuloy tawag ko eh. Yung aking kinita, inubos ko dito. Sapagkat pinangako ko nga na ipagtatanggol ito. Hindi na ba ipagtatanggol? So, ginamit ko kung ano man yung aking mga nakulimbat nung ako'y pari pa. Hanggang ngayon, wala po akong tinanggap na sweldo. Wala po akong sponsor. Wala po. Wala akong kilalang Arabo. Kailan ko nagkaroon ng kilalang Arabo, kapangalan ko pa si Dr. Abad. Katukayo ko pa. For 30 years, wala pong nagturo, sa akin, nag-sponsor. Wala. Sa pagdadawa ko. Pera ko, sa bulsa ginamit ko. Yaman ko. Sa bagay, total, galing din naman sa pangungulimbat ko yan eh. No? You see? Masaya po ako dito sa kalagayan ko. Kahit wala rito pinagkakakitaan. Pero punong-puno po ang aking puso ng kapayapaan. Punong-puno ng pag-asa. Walang pagkaalinlangan. Sumpaman sa Allah, mga kababayan. Ang pinakamalaking kayamanan ko sa mundong ito ay ang katotohanan na bitbit ko ngayon sa sangkatauhan. Allahu Akbar! Reliyon na kung saan ipinapangaral ko ay tunay na walang pag-aalinlangan. Yun ang pinakamalaki kong kayamanan.
Dati, dami kong pera eh. Naging multimillionaire ako dahil sa dami ng aking mga pinagkakitaan ko kay pare. Walang out sa pagiging pare, pare. Pasok lahat ang pera, walang labas eh. Oo. Pero dito sa Islam, naubos. Pero masaya ako. Masaya ako dito, mga kapatid. Punong-puno ako ng kaligayahan. At habang tumatagal ako dito, ang reliyong ito ay patamis ng patamis. Patamis siya ng patamis dito sa aking puso. Subukan nyo, mga kapatid. Lahat ng desisyon nyo o magiging desisyon nyo sa inyong buhay. Ito, guarantee ito, mga kababayan. Guarantee ito. Tinataya ko ang aking kaluluwa sa inyo. Kaya ako tinataya bilang guarantee. Pati na ang aking pamilya. Guarantee. Ano yan? Lahat ng desisyon nyo dito sa buhay, pampamilya, pakikipagkaibigan, trabaho, darating ang pagkakataon na maaaring pagsisihan ninyo. Pero isang bagay na magagawa nyo dito sa mundo, never yung pagsisisihan. Ano yan? Kapag pinasok nyo ang Islam, minahal nyo ito, pinamuhay nyo ito, mga kapatid, habang tatagal ka rito, ito ay magiging napakalaki mong kayamanan. Paliwalaan nyo ako. Punong-puno ka ng kayamanan na kapalatagan habang nandito ka sa mundo. Wala namang mawawala sa iyo eh. No? Tinanggal mo lamang sa iyo ay yung paniniwala na mali. Binago mo lamang. Ikaw pa rin yan. Itinama mo lang. Tapos nasumpungan pa ang katotohanan. Sobrang laking kayamanan nito, mga kababayan. Umaasa ako na ang pangungusap kong ito na iniwan sa inyo dahil hindi ko alam. Maring bukas hindi na tayo magkita pang muli. Ngunit at least naiwan ko sa inyo ang isang bagay na naway maging inspirasyon ninyo. Kung sakasakali man na kayo ay buksan ng Allah ang inyong puso, natahakin din ang reliyong Islam na ngayon ay aking ipinamumuhay ng lubos, ng buong puso, ng buong pagsusumikap. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ano?